rin namin sa MMK. Ate, kung tatanong lang po, so madalas naman po kayo dito sa, palengke, gano'n. Tapos, ano po ba yung mas inuunan nyo? Yung kailangan nyo po ba o yung mga nagugustuhan nyo lang po na binibili? Yung mga kailangan. Mga kailangan po yung inuunan ninyo. So, nakaka-apekto po ba yung panahon kung sakali maulan? Ano po yung mga nabibili ninyo, yung mga kailangan nyo na binibili, nakadalasan nyo yan sa palengke? Tapos yung mga dahil. Ano po ang bakay? Mga pagkain na Mga pagkain po. So, nakaka-apekto po ba yung presyo nun? Kuwari, madami po kayong binibili. Nung hindi na-apektuhan yung presyo. Tapos nung tumaas po yung presyo, nakaka-apekto po ba yun sa pagbaba ng binibili nyo? Yes, affected. So, ibig sabihin lang po, once na tumaas yung presyo, na-apekto rin po yung mga items na binibili nyo bawat araw. Naapektuhan. Kasi nababawasan. Sa pag-anak siya, mababawasan. Dahil sa mataas niya ng presyo. Ganun. Pero kami... Thank you po. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po ang grupo at meron po tayong interviewin na isang tindera. Pasok na tayo. Tanungin mo na siya about sa po. Kasi po, magkano po yung kinikita niyo dito sa isang araw? Ate, konting lang kami, parehas. Hindi pa natin so bago po muna yung lahat, ano muna pala po yung name niyo? Daddy. Gaano po kalaki yung kinikita ninyo sa kada araw po na benta po ninyo? Ano po yung pinakamalaking income ba? Nagbibindi kasi yan. Pero ano po yung pinakamalaki po ninyong kinita po sa araw? 1/4 po? 12 in 1 month po yun. Sa araw? Isang araw. Yung pinakamababa po ninyong kinikita, magkano po? Bago pa lang ako. So, ilang months pa lang po kayo nagtatrabaho ngayon dito? Isang linggo pa lang po. Nakaka-epekto po ba yung panahon po natin sa nagiging kita po ninyo? Tulad po, tag-ulan po, wala po kayong masyadong Apektuhan talaga. Kasi walang masyadong yung mga yung mga tao, wala ding pera, pambili. Walang pera, ganyan. Ay, kakatutarview! Sa po ba, di ba tuwing pasukan, 1 month pa lang pala kayo. Pagka napapansin niyo po ba pagka may bumibili dito, pagka tuwing pasukan po, ganyan-ganon, madami po bumibili ng mga gamit dito? Meron din kasi may dumadaan dito, tapos bibili din. Maraming salamat po. Thank you po, Ten. Mga partner mo. So, ayan, magandang umaga. Ay, hapon sa inyong lahat pala. Hapon sa inyong lahat. Narito tayo upang interviewin ang isang may-ari ng negosyo na para malaman din natin kung magkano po yung kinikita niya sa isang araw o kung nakakasuporta ba ito sa kita nila or nakakasuporta ito sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So, ito, kuya, ano po pangalan ninyo? Dito, Barbitso yan, Barbitso. So, ito yung mga binibenta ni kuya. Ni kuya dito. So, kuya, paano po yung bentahan nyo dito? Paano po kayo kumikita ng marami? Maraming bumili. Marami. Pag maraming bumibili, mura naman ang binta namin. Bibili sa customer. Marami bibili kasi mura. Pag mahal, Paano po yung pag sa panahon, halimbawa, ulan. tagulan po, meron tag-araw, paano po yun? Mahina ang binta. Mahina ang binta sa ulan, mas maganda pa ang may araw. So, ibig sabihin po, nakaka-apekto po yung panahon dito sa benta ninyo. So, pati po ba sa mga okasyon, mga ganon, paano po kayo nakakabenta? Halimbawa po pag Pasko, paano po? Ay, mas maganda yung Pasko kasi maraming binta. Maraming pera ang mga tao. Kasi maraming pera ang mga bata. Magkano po kinikita nyo? Halimbawa, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po kami upang mag-interview about sa mga kinikita nila at saka kung gaano kahalaga
Kuya. Kuya, ano pa pangalan niyo? Lores, Britodo. Kuya Nore. Okay po. Sa isang araw po, magkano po yung kinikita nyo sa pagtitinda nyo ng mga damit, ng mga tsinelas? Depende lang. Maraming customer, malaki, pero kung wala lang. Sa araw na po to, kamusta naman po ang bintahan nyo ngayon? Siguro may mga 300 na. 300. Paano po kunyari pag naulan, yung walang masyadong nadaan dito na customer? Meron minsan. Paano po yun yung kinikita nyo po na nakakatulong din po ba yun sa pang-araw-araw na pangangailangan nyo? Nakakabili po kayo ng mga pagkain nyo? Oo, minsan. May ano naman kami inasahan, anak namin, may trabaho naman. Okay po. Parang ano nyo lang po to, yung dagdag puhunan lang, lang po pera, extra. So kuya, magkano naman po ang inyong puhunan sa isang araw na pagbebenta? Kabuuan po, magkano pong puhunan nyo? Magkano po puhunan nyo na para mabili ito lahat? Opo. Siguro mga 15,000. Nakakabawi naman po. Oo, kumawi naman. Okay po. Malaki-laki na rin po ba ang hindi po sa ngayon? Ngayon na to? Opo, nakakaabot naman po. Hindi, ang binta ko 300 pa lang. Tapos siguro mga tupon, mga 100 siguro. Kuya, pag kunyari may mga nadaan na customer dito, may ginagawa po ba kayo para mainggan nyo silang bumili ng mga tsinelas nyo, ng mga damit nyo? Wala, nanonood na ako ng TV. Hinihintay nyo na lang pong may magkano? Okay po. Okay na. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng impormasyon tungkol sa paninda nyo. Maraming salamat po. Okay, dito po nagtatapos ang aming pag-interview. Hapon po, nandito po ako, si Micaela Manzala. Ako po si Christian Estacio. Nandito po kami upang magulat sa Mami Mimi. So, maganda nga po. Ano po pangalan nila? So, ano po ba yung binibili nyo dito sa tindahan na ito? Sabon. Ano po ba sabon yung klaseng binibili? Yung branded po ba or yung yung class G po? Brand. Ano po ba sa tingin niyo yung pinagkaiba ng branded sa may tatak at sa mga hindi kilalang ngalan ng mga produkto? Maganda po ang branded. So, sa branded po ba, mas nakakasigurado po kayong mas effective po yung mga ganon? Kaya lang po ng Bakit mas inusto niyo po yung mga branded at hindi po yung mga wala pong mga tapapong mga... Wala tayong kaano. Okay na. So, yung mga nabibili niyo po ba paninda na napupunan naman po ba yung kagustuhan ng inyong customer? Yung tulad po ng sabong binili niyo, na may kasiyahan po ba? Wait lang. So, sa mga napili niyo po ba, satisfied naman po? Hindi naman po ba sa namamahalan kayo dahil branded po yung binili? Malaki po bang naitutulong yung discount? Malaki pa. So, yun lang po. Maraming salamat. Go! So, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa isang tindahan para alamin yung mga bawat pagkilos, so bawat galaw ng mga mamimili at kasama na rin yung tindera. So, nasa atin pong harapan ano pong pangalan niyo? Si Miss Edna. So, ito yung mga katanungan na ating malalaman, biglang mabibigyan sagot sa bawat mga katanungan namin bibigay. Ate, matanong lang po namin, so, yung ba mga panahon, yung presyo, nakaka-apekto ba yung sa kinikita ninyo bilang isang tindera? Pagka tag-ulan, So, pag tag-ulan, matumad dahil yung sa mga mamimili dahil na-apektuhan sila ng baha o ganitong mga nakasali. So, syempre, mayroong mga araw, mga panahon na
mataas yung presyo na bumababa naman. Sabihin natin mataas. Na-apekto po ba yung mga bilang o porsyento ng mga mamimili? So, sabihin lang po nito, once na tumaas isang produkto o bumaba, na-apekto nito yung bahagdan yung mga mamimili na bumibili araw-araw sa tindahan nito. So yung pangalawang katanungan natin, meron tayong mga produkto na may dalawang katangian. Yung tinatawag natin branded at hindi branded. So, itatanong natin yung kay ate kung gaano karami ang mga tumatangkilik ng mga branded o di branded na mga produkto. So ate, yung mga branded na produkto mo ba ang madalas na tinatangkilik ng mga mamimili? So, nalaman po natin na branded ang madalas na tinatangkilik ng mga consumer na doon sila nakakasigurado na yung mga gamit na yon o mga produkto ngayon may mataas na kalidad at matagal itong magsiservisyo para sa kanila. Huling katanungan, ate, sapat na po ba ang kinikita ng isang tindera o tindera? Ayun lang. Close mo ba? Wag mo lang. So dito po nagtatapos sa ating pakikipanayam kay Miss Edna Bucar. So maraming salamat po sa pakikinig at muli